Magandang Lunes po sa ating lahat. Ako po ulit si Boss Choyang. Pag-usapan natin itong pag-resign ni Senator Lacson sa pagiging chairman ng Blue Ribbon, Red Ribbon tuloy. Munti ko masabi Red Ribbon, Blue Ribbon Committee at yung suggestion ni Senator Cayetano na snap election. So unahin muna natin tong si Lacson, no. So, tama yung ginawa niya, nag-resign na siya. Dapat nga, pati si Soto, nag-resign na rin eh. No? Kasi halata, lahat ho halos ng taong sumusubaybay dyan sa hearing na yan, ay napansin po yung diskarte nitong dalawang to. Nililiko nila. No? Una, hindi nila pinaniwalaan si Diskaya dahil binanggit si Romualdez at si Saldico. Mas pinaniwalaan nila si Bray na ang tinuturo dalawang senador. O ngayon, nadagdagan pa yata. Nagsimula yan kay Robin yung si Kena dyan. Binutasan nila si Robin. Nakaamoy daw ng usok doon sa banyo. Sumunod si Go. Yung sa pamilya ni Go. Sumunod si Bato. No? Ngayon si Joel, si Jinggoy. Halos gusto nila po burahin yung minority. Halata eh. O, nung dumating itong si Gutesa, yung notaryo binutas. Kasi binanggit si Romualdez. At ang pinakamalupit doon, kaya sa tingin ko, kaya nila tinigil yung ang tawag sinuspend nila ng indefinite ni Soto yung hearing. Paano kung tapos na mag-imbestiga ang ICI? Di ba? Indefinite yung kanyang suspension dahil kasi binanggit yung Aguado. Nasa pinto na ng Malacanang yung pera. Kaya nililiko na nila. Ngayon, iniintay ng tao anong magiging resulta dyan sa investigasyon nyo sa kanya sinuspinde. At itong ICI, wala naniniwala dyan. Kahit ako, hindi ako naniniwala dyan sa ICI na yan. Kasi ang naglagay niyan, si Marcos din. Di ba? Tama lang si Lacson eh. Nag-resign eh. Dahil lumabas yung litrato nila na Diskaya pati. Isa pa yun. Bukod sa mga pinagagagawa nilang pagbali sa tinatahak ng investigasyon. Hindi lang loan binent nila rito eh. Yung investigasyon din, binent nila eh. No, yun yung nakikita ng mga tao. No? Tawag dito, yung picture ni Lacson at saka ng Diskaya, hindi malayong mangyari kasi ang business nila Lacson, ng anak niya, semento. At itong Diskaya is construction. No? Kaya nga nagtataka ako rito kay Pambansang Tanga. Bakit magkakaroon ng conflict of interest yung asawa ni Marcoleta sa Diskaya dahil daw sa Stronghold Insurance. O hindi dapat, meron din conflict of interest itong si Lacson. Kung igigit ni Pambansang Tanga yung sinasabi niyang delikadesa, dapat may conflict of interest din itong si Lacson. Kasi simento yung business ng anak ni Lacson eh. Construction to si Diskaya. Diba? Malaki ang posibilidad na doon din siya umu-order ng semento. Kaya nga malayo yung sinasabi ni walang connection ni Marcoleta. Sinasabi niya rito kay Pambansang Tanga na walang connection. Kaya nga example ko, na ako yung halimbawa namamasukan sa isang hardware supply, Gravel and Sand, at umorder doon si Diskaya. O ano ngayon ang connection ko kay Diskaya? Diba? Tama lang ginawa ni Lacson at dapat si Soto rin bumaba sa pagiging Senate President. Halata eh. Diba yung isang tao lang nakakahalata, marami. Sa social media lang, ang dami nakakahalata nung galaw ng dalawang tao. No? Kaya nga itong si JB, salita niya, parang gusto niya nang umalis sa majority. Ganon din si Migs, nakakampi nila.
Hindi siya satisfied sa Senate President, sa liderato. Dapat magkaroon ng bagong liderato or magbotohan ulit sila diyan sa Senate. Now, ito namang si Cayetano, balita sa radyo, no, na nagsasuggest na magkaroon ng snap election. Maganda sana yon. Ang problema, matagal, magastos. Hindi naman na kailangan eh. Gumastos dahil 2028 mag-election ulit. Di ba? Ang pinakamabisa ka dyan, yung sinasabi ni Barsaga, ni Kiko, i-impeach ang presidente. Pababain ng presidente. Kasi siya pumirma eh. Hindi niya binusisi eh. Kagaya nung ginawa nitong si Bonoan, ng DPWH. Pumirma na siya, tiwala siya sa pirma ng mga district engineer, regional engineer, di ba? Ganyan din si Marcos. Ibig sabihin ka nga, kaya kayo nandyan para ma-monitor nyo yan. Hindi nyo minonitor, hindi nyo binantayan, pumirma lang kayo ng pumirma. Diba? Ang laki ng confidential fund ng Office of the President, ba't hindi niya ginamit para mabantayan maigi ang mga pinagkatiwalaan niya? Unless, alam niya. Diba? Kasi ang salita niya, hindi niya alam eh. Diba? Yan sabi niya, pero pinirmahan niya. At tama sabi ni Saldi ko, hindi niya magagawa mag-isa yun. Kaya itong si Lacson, nililiko na. sa tingin ko opinion ko lang to. Hindi ako sigurado kung totoong nililiko niya. Pero sa nakikita natin, ganun ang nangyayari. Now, balik tayo rito kay Tano, no, yung snap election. Narinig ko sa radyo, yung mga abogado at mga UP pa iba na natanong dapat daw merong ma-assign na acting president. Kung magre-resign ng president, vice at Senate at Congress, lahat sila magre-resign. Dapat daw may mag-acting. So, hindi nila sinabi kung sino yung mag-acting. O ako na magsasabi kung sino ang pwedeng maging acting president. Ang Chief Justice po ang maaaring maging acting president. Kasi po, co-equal branch silang tatlo. Kung yung dalawa mawawala, andyan pang ang judicial natin para siya mag-acting president. Palakari, hindi matigil ang function ng gobyerno. Ang Chief Justice at mga Associate Justice niya ay nandyan naman. No, hindi problema yung papalit, yung mag-acting. Kasi yun ang tinatanong ng dalawang abogado nung anchor, nung reporter, tinanong anong pwedeng mangyari kung sakali mag-resign, may hinto ba gobyerno? Hindi po hinto gobyerno dahil meron pa tayong judicial, co-equal branch po yan. Hindi po ako abogado pero yan ho ay pagkakaalam ko, pagkakaunawa ko, correct me if I'm wrong. Pero co-equal branch sila, maaaring ang Chief Justice ang mag-acting president. No? Ang problema nga kasi sa snap election, matagal po ang proseso. At kung mag-snap election, dapat palitan si George. Kasi siya naman talaga yata nag-upurong kaya doon sa mga alyansa tsaka doon sa dalawang dilaw. Nakapagtataka. Yata hindi ako sigurado. Diba? Pero mo, nung nakaraang Senate election, di na nanalo to si Kiko at si Bam. Ngayon, pumasok sila sa top 5. Oh, di ba? Ilan lang naman ang Pinklawan at Dinawan. Di hamak na malaki ang boto ni VP Sara. Di ba? 32 million. But anyway, bago ako magtapos, gusto ko lang din ibigyan ng reaction itong dalawang senador na to, no? At isa pa yung kay Risa Ontiveros, no? Amendment daw yun, di rin session. Tama naman, amendment. Kasi ang session nga naman, doon na sa taas na. Pero doon sa amendment, pagbalangkas sigurado lahat sila meron doon project. Sinasabi nila wala raw yung amendment si Lacson. Paano nga siya mag-amend ng project
ng infrastructure project kasi nga yung anak niya ang business semento. Hindi siya pwedeng maglagay ng pondo sa construction. Siguro sa mga ayuda meron siya, pero doon sa mga construction, infrastructure, hindi siya maglalagay dahil magkakaroon nga ng conflict dahil anak niya ang business ay semento. Baka sa anak niya bumili, yari siya ron. Yung sinasabi ni Paeldo, no? Hanggang ngayon yata, di na naimbestigahan yun. Na tungkol dyan sa pagpasok ng mga semento, nakalakati lang ang taripa na pumapasok. At maraming salamat to sa inyo lahat. Sana tayong lahat ay maging mapagbantay sa mga kaganapan dyan sa ating Senate, Congress at sa Executive. Huwag po natin kalilimutan, meron pa tayong isang branch, may judicial pa ho tayo. Nagpa-function yan. Hindi ho elected yung mga yan. No? Ang tao nawala na ng tiwala sa mga elected official. Pero ito pong judicial, hindi po elected ang mga nandyan. No? Kagaya niya nga pala, no? Munti ko na makalimutan. May nagsasabi, mayroon ding issue tong DOH. Antes kay Marcos yan, may issue ang DPWH, alam lang lahat yan, si Marcos din yan. No? Ang DOJ, ayan, isa pa yan, no? Panayang bend the law. Kaya kailangan, ang presidente ang tanggalin. Pag natanggal yan, mawawala yung mga sekretary na yan. At napalitan niya ng matinong pamumuno, mababawasan o yung korupsyon. Katulad nung panahon ni Duterte, wala masyadong korupsyon. Although hindi natin masasabing malinis, wala talaga, pero nabawasan. Malaking bagay yung mga lahati, yung korupsyon. Malaking bagay yung sa atin. Hindi po ba? O kaya po mga kababayan, ako yung nagpapasalamat sa pagtatyaga niyo manood sa akin. Ako po yung PWD, wala po ako nakikita, pero may naririnig ako. At sa tingin ko, mas malinaw pa mata ko sa mga nakakakita dyan sa, nakaupo dyan sa legislative at executive. Maraming po salamat. Hanggang sa muli, pakipalo po ang aking Facebook, TikTok at YouTube. God bless us all.